Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Oh anak, saan ka pupunta? Hoy, huwag kang lalayo! Nandiyan na ang ulan! Anak! Ay, nako. Batang to. Oh, Sarah, anak, bakit? O, ba't dumudugo na naman yung ilong mo? Ano ba nangyari sa'yo? Halika sa loob. Diyos ko. Anak, ano na naman ba nangyari sa ilong mo? Nay, si tatay! Bakit? Nasa bayan ng tatay mo. Patay na siya eh! Ano ba yung pinagsasasabi mo? Kaya ka tuloy pinagkakamalang makademonyo ng mga taga rito kung ano-ano na yung pinagsasasabi mo. Tumigil ka! Nasaan na ba yung tatay mo? Siguro dumaan pa dun sa bahay ng ninang Celso mo. Sinabi ko naman sa kanyang wag na siya magpapaabot ng dilim eh. O sige na anak, kumain ka na. Asmin? 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 O Kadyo, bakit? Sumama ka, Asmin. Oo. Bakit nga? Ano bang nangyari? Basta Eh, sumama kasi- ka lang, Asmin. Halika Pahinga ako kami, ng bahala bata. sa bata. Ano ba talaga nangyari? Kanian na natin. Saan ka, no? Punta. Bilis ka. Diyos ko! Sarah? 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 Auntie, Baka malate ka. andyan na po.
Masama bang pakiramdam mo? Parang namumugto yung mata mo ah. Hindi lang ho gano'n nakatulog. Kape lang ako. Sige po. Eh kung masama ang pakiramdam mo, bakit papasok ka pa? Ihiga mo na lang muna yan at baka lumala pa. Lalo lang ho ako manghihina kung hihilata ako buong araw. Mauna na ako ha. Mag-MRT pa ako, mahirap pumasok doon sa Kinamisi sa Avedra. Sasabak pa ako sa traffic eh. Alam mo naman yun. Pag nanilate ako, nagpaparinig. Hindi pa ho siya magaling? Eh, paano namang gagaling yun eh? Hindi naman nakikinig sa utos ng doktor. Sobrang maligalig. Laging di mapakali, laging mainit ang ulo. O, sige ha. Esme? Bo? Sumigaw ka ba? Hindi ho. Akala ko sabi mo, aray. Aray! Limang piso lang tawag. Miss? Okay ka lang? Good morning! Manang, may appointment ba kayo kay Mrs.? Oh, late na nga ako eh. Tawagan natin ha. Oh, kumusta ka na? Eto po. Nananaba na nga ho eh. Oo, mga bata. 3 na po. Naku, ang dami mo ng anak. Walang sumasagot. Baka walang tao. May appointment kami ni Mrs. Tumawag pa nga siya kagabi para i-confirm. Eh wala nga hong sumasagot eh. Baka naman natutulog pa si Mrs. Lumabas nga pala kanina yung maid kasama yung driver gamit yung isang kotse nila. Meron pa sila isang maid. Hindi naman siguro maiiwanang mag-isa si Mrs. sa bahay. Baka nasa banyo. Mabuti pa. Sige, pumasok ka na. Iwan mo na lang yung ID mo. O sige. Thank you. Okay. Sige po. Ma, saan po ito? Dumiretso ka dyan. Unang kanto, sumanang ka, malapit na yun. Salamat to. Ay naku naman, sister, yung date ko naman kagabi, super disaster. Di ba sinabi ko sa'yo yung pinsan ko, may binline date sa akin? Sister, ano nangyari sa'yo? Wala. Ha? Hindi lang to. Ba't may dugo ang ilong mo?
Kaya mo pa ba? Wala to. Sarah, umuwi ka na lang kaya? Ay, hindi po. Kaya ko po to. Eh, ba't ganun? Hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil yung pagdudugo, oh. Ditas? Manang Nila? Ditas? 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 Manang Nila? Ditas? Ditas? Ma'am? Ma'am, nandito na po ako. Si Felicing po. Ma'am? 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 Isa na namang kakilakilabot na krimen ang naganap dito sa kalagitnaan ng isa sa mga binabansagang exclusive villages south ng Kamaynilaan. Si Elenita Rivera sa Avedra, isa sa ginagalang na civic leader, ay pinaslang ngayong umaga kasama ng isa sa kanyang mga katulong, si Ditas Flores sa kanyang tahanan. 7:30 nga po kami umalis. Kasi nga po, 7:30. inutusan kami ni ma'am na pumunta sa palengke. rito, ha? Okay. Kasi nga po, may bisita kami ngayong gabi. Anong oras gumising ang mamo nun? Wala ka ba? Aga pa to. Kaya nga po nagulat kami ni Ditas kasi mga 6:30 nag-intercom na siya. 6:30. Humingi po ng breakfast. Kasi nga po may appointment siya. Tapos pinabilik po kami ng 8:30. Alam niyo ba kung anong ginawa ni ma'am yun nung umalis kayo? Naliligo lang po kaya sigurado kami na may lakad siya. Pero hindi niyo alam kung saan siya pupunta. Wala naman pong sinabi. Marami pa rin press nagpipilit pumasok. Nag-aantay ng statement. Ang sinasabi ko nga, dapat ito na lang si Patrick ang makipag-usap. Eh wala naman tayong masasabi sa kanila eh. Wala naman sinira para makapasok. Wala rin ninakaw. Eh sino kayang gagawa nito kay Tita Ellen? Iyong katulong wala ring alam. May sinabi ba sa'yo lola mo bago... Sandali. Let me think. Oh, ito inumin mo yan. Sarah, pinatignan mo na ba yan sa doktor? Alam mo, hindi normal yan nagno-nosebleed ka. May diferensya daw ako sa dugo. Hindi madaling mag-clot. Pero hihinto rin yan. Ano ka ba? Ganyan ang nangyayari kay Sarah pag sinasaniban siya. Tumigil ka nga, Meldy. O hindi ba totoo? Di ba ganyan naman talaga? Tama na. Teka. Anong sinasaniban? Hindi ko maintindihan. O ano pa, hindi nakikita ni Sarah yung future. Ha? Huwag ka nga nagpapaniwala dyan. Ano ka ba? Bakit ba takot? Ayokong pag-usapan. Sarah, telephone. Ang tita mo raw. Bakit po? Mga pulis, pinapupunta ka sa presinto. Alvin, samahan mo na nga. Sir, asan po si Mr. Castro? Ah, kay Castro. Dun ho, diretso lang kayo. Thank you. Ah, Ano po yun? Pinatawag ho kami. Ako nga ho pala yung pamangkin ni Felicitas Joaquin. Ah, kay Castro yan. Doon kayo, ma'am. Salamat po. pare, paabot nga ng logbook. Sarah? Auntie, ano nangyari? Ano nangyari? Sarah? Ikaw ba si Sarah Garcia? Opo. Pagdating ko, pinatay nila si Ma'am Ellen Sarap. Pinatay nila pati yung maid. Sandali na lamang at pauuwi na namin ng tita mo.
Meron lang kami ilang katanungan na kailangan linawin. Okay? Diyos ko. Mister, ganito. Kaano-ano Auntie, niyo ba yung nakita baba? ko. Anong relasyon mo sa kanila? Nakita ko ang nangyari. Ano ba pangalan mo? Tumahimik ka. Basta tumahimik ka. Ano yan? Pampatulog ho. Ayoko niyan. Sige na, auntie. Para makapagpahinga na ho kayo. Sige ho, matulog na ho kayo kung meron kayong kailangan. Sarah, yung tungkol sa sinabi mo sa akin kanina, naikwento mo ba sa iba? Wala po. Tumahimik ka ha. Mag-iingat ka kung kanino mo ikukwento ito ha. Huwag kang makikialam. Ipangako mo sa akin. Ha? Oh, kamusta na auntie mo? Ayun, pinainom ko na ng gamot. Alvin, thank you ah. Wala yun. Ano, nagtudugo pa ba ilong mo? Paminsan-minsan lang yun. Bata pa lang ako, nangyayari na yan sa akin. Nagpatingin na ako sa doktor, sabi nila wala akong depresya. Totoo bang sabi ni Meldy tungkol sa'yo? Na nag-nosebleed ka daw kapag... Hindi totoo yan. Mukha ba akong manghuhula? Ako, nagpapaniwala ka kay Meldy. Eh kung ano-ano sinasabi ng babaeng yan para makapagawa lang ng kwento. Patrick, may mga news ko dyan sa labas. Gustong kunan tong weight ng lola mo. Kung buhay ang tita Ellen mo, hindi papayag yon. Alam mo ang pribadong taong tita Ellen mo, di ba? Hindi siya papayag na gagawing sirko tong guro niya. Tita, kung pipigilan niyo yung mga yan, mas manggugulo yan. Hindi! Wala ba silang respeto sa pinatay? Yun ang pinagkakakitaan nila eh. Mas malaking skandalo, mas nagagago nila yung mga tao. Alam mo, mga ibang tao talaga, gagawin ng lahat. Maski makasakit ang tao, mapagkakitaan lang. God, I'm sick of this. Hey, what's wrong? Yung tita mo, no? Masyadong high blood. Ganyan lang talaga yan, nervyosa yan. Si Tito Narding pa unang tinawagan ng mga security para pumunta sa bahay ng lola. Eh, di ba? Sa kabilang kali lang naman sila nakatira. Excuse me. May maganda na ba kayo ibabalita sa akin? Iniisa-isa na namin ang mga kapitbahay ng lola mo. Tinatanong namin sila kung meron silang nakita. Paano nakapasok kung sino man yung hayop na yun sa bahay na wala naman sinira? Paano nakalusot sa security ng village yun? Dahil kakilala siya ng lola mo. Kaya siya pinapasok ng matanda o di kaya ng maid. At kung sino man ang taong ito, kabisado niya kung saan siya dadaan at kung sino ang kanyang pupuntahan. Hindi yun ang kanyang first time sa bahay na yun. Tay, kumain ka na? Manhamila, Bakit ho? may gusto lang sana akong tanongin sa inyo eh. Tungkol saan? Wala ka bang napansin na kakaiba sa mga kilos ng lola nitong mga nakaraang araw? Wala namang gaano. Bisita. Wala bang dumalaw sa lola? Wala akong maalala. Pero madalas din siyang lumabas. Kanina nga may lakad din siya. Tapos, kagabi, Bakit? Anong nangyari kagabi?
But what is there left to explain? Sinong kausap niya? Galit ba siya? Alam. Parang ganun. Anong sinabi sa'yo ni Patrick? Wala. Hindi nagtanong? Ikaw ba si Rodi Magsilang? Opo. Sarah, bakit? Bakit? Hindi, kumuha ka ng tubig, dali. Oh, anong nangyari, Sarah? Anong nangyayari sa'yo? Sarah? Dito siya. Sino? Dito siya. Anong pinagsasasabi mo, Sarah? Sarah? Kita ni Sarah, oh. Yan yung pasyente niya. Opo. Yung pinatay. Oo nga, no. Kausapin mo. Yan ho. Ay, ano ba? Sige, thank you. Hanep pa. Yung picture ng tita mo, nasa periodiko. Aba, biglang celebrity. Pero sana naman, nagsuklay man lang siya, no? Ano? Nagkwento ba siya? May nakita ba siya? May idea ba siya kung sino pumatay dun sa matanda? Ba't parang tuwang-tuwa ka pa? Mabait si Ma'am Ellen. Marami siyang taong tinutulungan. Ba't siya pinatay? Hindi naman daw siya ninakawan, sabi sa news. Ewan ko, ba't hindi mo tanong sa polis? Teka. Yung ba yung nakita mo kahapon? Kaya pala dumugo yung ilong mo. May bibili. Alam mo ikaw, may pagkakorny ka rin kung minsan, ano? So kung ganun, ibig sabihin, gawa-gawa lang ni Melding kinikwento niya. Na winawarningan mo daw siya at sinasabihan mo siya mag-ingat siya. Nakagawian ko lang sabihin sa tao na mag-iingat sila. Pero paulit-ulit mo daw siyang winawarningan eh. Parang nung pauwi siya nung isang gabi. Tamang-tama, nas na tsansa ng cellphone.
Tapos sinasabi mo pa raw na dapat Nagkataon lang ganito, yun. ganyan. Alam mo, wala namang masama sa ganyan. Ang dali mo namang maniwala. At saka masama yan. Sabi ng nanay ko, tsaka ng auntie ko, labag yan sa Bible. Kaya ba nilalabanan mo? Alam mo, bakit ka naman bibigyan ng ganyang regalo kung hindi mo naman gagamitin para sa kabutihan? Paano ka naman nakakasigurong hindi ito makademonyo? Well, siguro makademonyo kung gagamitin mo sa kawalangyaan. Pero kung gagamitin mo sa kabutihan, Ano namang kabutihan ang magagawa nito? Hindi mo lang kasi alam. Hindi mo lang talaga kasi alam. ang alin ba? Kung anong nararamdaman ko. Sige, double check po, sir. Yung bata yung naganap kahapon. Sir, okay na. Nakutuban mo yun, ha? Sir, ito po. Naramdaman mo yun, ha? Opo. Oo, sir. Okay na po. Akala ko naman alam mong tungkol dito. Hindi naman namin pinag-uusapan ng lola ang tungkol sa mana. She left half of everything to you, Patrick. And the other half, iniwan niya sa yung discretion ng pag-dispose. With specific instructions. I-donate mo daw to sa Gabay Kababaihang Foundation. Ang lola talaga. Kailangan lahat napaka-dramatic. Ilang milyon matatanggap ng organization yan pag nabenta ang kanyang mga properties? That's something you have to ask Mrs. Castillo. I don't handle the business concerns of your family. I just followed your grandmother's instructions. Nalimutan ko. Parehong-pareho kayo ng father mo. Sinusunod lahat ng gusto ng lola ko. Kaya nga nung mamatay si Daddy, sa akin iniwan lahat ng papeles ng lola mo. Dahil kabisado na namin ang pasikot-sikot ng pamilya nyo. Ano pa yung importanteng kailangan mo sabihin sa akin? Pat, kinokontest ng Tita Marides mong nilalaman ng will na yan. Paano nila nalaman kung ano nakasulat dito? Pinaalam ba sa kanila ng lola na wala silang makukuha sa... Hindi ko alam. Pero about 4 days ago, tumawag ang Tito Nanding mo sa akin, demanding for a copy of that will. Which of course, I can never provide without the consent of Tita Ellen. Eh ngayon wala na ang lola. Winawarningan lang kita sa mga pwedeng mangyari. Hello. Sino raw? Saan nahuli? Why? What happened? Ayon sa isang testigo, nakita si Rodolfo Magsilang na pinapasok ng pinaslang na katulong sa loob ng bahay ng pinaslang na si Elenita sa Avedra. Si Magsilang di umano ay isang karpentero Pero na 4 na buwan ng bahagi ng isang construction group na nagtatayo ng bahay malapit sa residensya ng mga Saavedra. Hindi po ako, bossing! Hindi po! Hindi po! Hindi po ako! Hindi po ako! Kinupirma rin ng ibang mga kasamahan sa bahay ng pinaslang na si Mrs. Saavedra na si Roddy Magsilang ay nakapasok na sa tirahan gawa ng kaugnayan nito sa isa pang biktima, ang katulong na si Dita Flores. Inaamin ko naman po na dinalo ko si Ditas eh. Pero nag-usap lang naman po kami sandali pagkatapos umalis na po ako. Oo, pero may nakakita raw na kapitbahay na ikaw ang pumasok doon sa bahay. Opo, pero hanggang sa garahe lang po. Pagkatapos po nag-usap lang kami sandali, umalis na po ako. Eh, ba't ka nag-off sa construction? Inayos ko po kasi yung papeles ko sa recruiter. Kasi po plano kong pumunta sa Saipan. Kaya hindi po ako nagtrabaho. At saka bakit ko naman po mapatayin si Ditas? Kasintahan ko po siya. Hindi Pare, po. umaming ka na. Hindi Sige ko na, po magagawa umamin kay ka na. Ditas yun. Maniwala kayo sa akin. Madadali ito. May nakakita sa'yo, pumasok ka eh. Hindi ko po magagawa kay Ditas yun. Maniwala kayo. Aminin mo na kasi. Alam mo, umaming ka na. Makakalaya ka na eh. Ang linaw-linaw ng Sige mga na. pangyayari. Esme, nalock Ate? mo na ba ang mga pintuan? Opo, ate. Oh,
Ako na magtatapon yun. Ate, bakit? Wala. Tulungan mo ko. Sarah, ano ba talaga nakita mo? Tsaka alam mo, paano ka namin matutulungan kung hindi ka magsasalita? Paniniwala ba kayo sa sasabihin ko? Eh di subukan natin. Yung lalaking pinagbibintangan nila, hindi yun ang pumatay. Teka. Paano mo naman nalaman yun? Hindi yun ang pumatay. Nakita mo ba yung mukha ng killer? Eh, paano mo nga nalamang hindi siya? Basta alam ko. Naku, ikaw kapatid hindi mo pwedeng gamitin yung utak mo sa mga pulis. Eh, pagkakamala kang buong yan, no? Ano ka ba? Tinanong niyo ako, sinagot ko kayo, tapos Teka. ngayon... Meldy, pwede ba pasalitahin mo muna si Sarah? Oy, Ano, Sarah? bakit? May naiintindihan ka ba sa mga sinasabi ni Sarah? Nagpapakita sa akin ng maid na pinatay. Hoy, patragis kang luka-luka ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Lintik ka, kinikilabutan ako sa'yo, ha? Humihingi siya ng tulong. Anong tulong? Hindi ko alam. Sa tingin namin, nag-usap na itong maid, itong si Ditas at saka si Magsilang. Eh, paalis pa na itong lalaki papunta ng Saipan. So siguro, kailangan ng pera, kaya naisipang nakawan ng matanda. Kaya lang, baka may nangyaring hindi inaasahan, kaya naiba ang plano. Bakit kailangan patayin si Ditas? Baka kasama na rin sa plano niya yun. Para malinis. Baka magkamali yung maid, madulas. Madawit pa siya. At least may linaw na. Salamat. Di ako kumbinsido. Bakit hindi ka kumbinsido? Nakita niyo ba yung itsura ng karpinterong yun? Ay, naku. Ano ba dapat ang itsura ng mga mamamatay tao, ha? Patrick, kapag magdilim ang isip ng isang tao, kahit ano pa siya, makakayanan niyang magawa ang hindi mo ina... Ano ba bang prebang kailangan mo, Patrick? Alam mo ang dapat, magpasalamat na lang tayo nakakulong yung hayop na pumatay kay Tita Ellen. Hindi tayo siguradong siya. Oh, bakit? Sino pa ba ibang tao makikinabang kung wala na ang Tita Ellen? bakit kanya ka makatingin sa amin? Gusto kong maniwala sa'yo. Kaya lang, walang linaw ang pinagsasasabi ko. Ganun ba? Tinatanong ko lang. Bakit ikaw? Bakit ikaw nakakaramdam ng mga sinasabi mo? At saka bakit siya nagpapakita yung katulong na pinatay? Eh wala ka namang kaugnayan sa kanila. Alam ko ang nangyayari sa'yo ngayon. Hindi ka matatahimik hanggat hindi mo ginagawa ang dapat.
Sino ka? Pinuntahan din nila ako. Pero ikaw ang makakakita. Ikaw ang tulay. Hindi ko sila kayang tulungan. Ikaw ang may kakayahan. Ayoko makialam. Ayoko silang makita, pakisabi lumayo na sila sa akin. Lahat ng binibigay na biyaya. Lahat ng ipinapahiram na talino. Lahat may katuturan at dahilan. Kapag hindi mo ginamit ito para makatulong, hindi ka matatahimik. Hindi ka mapapatawad. Hindi ka nag-iisa. Maraming katulad mo. Marami tayo. Puntahan mo ako kapag handa ka na. Tutulungan ka namin. Gusto ko na sanang linisin ang kwarto ni Ma'am pero sabi ng mga pulis, wag para muna. Ano ba yung hinahanap mo, Patrick? Iwan mo na muna ako dito. Nag-dinner ka na ba? Ipaghanda kitang pagkain na. Patrick, okay ka lang? Tumawag yung aking panganay. Ang sabi, mas makakabuti daw kung doon muna ako. Nasa inyo ho yun, Manang. Maski si Leo magpapaalam na. Gusto lang naming tapusin ang dapat gawin dito bago kami umalis. Manang, nabalitaan niyo ba yung hinuling karpintero sa kabilang construction? Oo, kilala ko si Rodi. Naniniwala ka ba na siya ang pumasok dito? Patrick, mabait si Rodi. Marami siyang mga plano. Kinikwento nga sa akin, ditas yun eh. Kaya siya mag-abroad para guminhawa ang buhay niya eh. Mahal na mahal niya si Ditas. Hindi niya magagawa yung binibintang nila. Good evening po. Oh, bakit ginabi kayo? Nagdaan lang ho kami sa simbahan. Ano ho yung mga gamit na yan? Ay, ipinalabas ko ilang gamit ko sa aparador. Nag-aayos-ayos ako. Nakita ko nga ito. Ngayon ko lang ho nakita yan. Sino ho nagbigay sa inyo?
Kay Ma'am Ellen ito. Minsan kasi nag-therapy ako, napasama sa tuwalita ko. Nadala ko, hindi ko na naisoli. Auntie, Sarah, anong nakita mo? Ang sa amin lang naman ang Tita Marides mo ang pagiging fair, Patrick. Wala naman kaming hinihingi na sobra sa nararapat sa amin. Ito mga huling araw, ang lola mo, kung pani-kanino nakikinig. Ang dali pa mapaniwala. Si Rico Lorenzana ba ang tinutukoy mo? Huwag ka rin masyadong bilib sa abogadong yan. Alam mo, Patrick, lahat ng abogado, naghahanap yan ng paraan para magkakwarta. At ang isang yan. Bakit? Gago rin yan Kaya lang pasimple. Dinadaan niya sa forma. Sabi ni Rico, malaki na raw na itulong sa inyo ng lola. Kinuha lang ng Tita Marides mo yung talaga namang kanya. According to our laws, Patrick, which you should be very well aware of dahil yun ang pinag-aralan mo. Ang ilihitimong anak ay may karapatan din sa naiwang kayamanan. Tito, magkano na ba naitulong sa inyo ng lola? Kung gusto niya kayong partiyan sa mga naiwan niya, di sana, mas gusto niyo pampapunta sa isang kalokohang organisasyon ang perang pinag-ipunan ng lolo mo kaysa sa amin. Ganun ba? Patrick, gustuhin mo man o hindi, kamag-anak kami. At kahit hindi kasal ang lolo mo, sa nanay ng aking asawa, kadugo mo pa rin siya. At may karapatan pa rin siya sa perang naiwan ng lola mo. Pera pa rin yun ng tatay ng asawa ko. Pag-uusapan ba natin to na mahusay? O gusto mong magharap-harap pa tayo sa korte? Mali ang taong hinuli namin? Bakit? Kilala mo ba ang pumatay kay Ellen sa Avedra? basta hindi po siya. Pero hindi ko po kilala kung sino yung... Paano mo nasisigurong hindi siya? Bossing, ganito. Mas maganda po siguro kung papaliwanag muna namin. Bakit? Nandun ka ba sa bahay ng mga Saavedra ng maganap ang krimen? Wala po. Nasa trabaho po ako. Sang trabaho? Magkasama ko kami sa trabaho sa isang tindahan ng computer. Tindahan ng computer? Oo, doon kami magkasama sa trabaho. Ang ibig niyong sabihin, may nagbigay sa inyo ng impormasyon. Nakita ko po. Paano mong nakita nasa tindahan ka? Sir, ganito po kasi yan Si Sarah po kasi, ano pa sa dito? Nakakakita po siya. Ng ano? Ng mga nangyayari. Sandali. Walang pupuntahan tong usapan na to Sir, mahirap po kasi ipaliwanag Talagang mahirap ipaliwanag. Dahil hanggang ngayon, di tayo nagkakaintindihan. Nagpapakita po sa akin ng maid na pinatay. Alam ko po, mahirap paniwalaan. Pero totoo po yun. Nagpapakita po sa akin ng katulong. Nakikilala ko ho siya dahil sa mga pictures niya sa news sa TV. Tapos kagabi po, nung hinawakan ko po yung panyolito ni Mrs. Saavedra. Miss, thank you. At salamat na rin sa tulong mo Siguro baka naman pwedeng pakinggan nyo lang muna yung sinasabi ng kasama ko bago kayo. Teka muna, ikaw ba naniniwala sa sinasabi ng babaeng to? Oo, siyempre.
Sino ba sa inyo mas malaking sira sa ulo? Salamat po. Tayo na, Sara, sandali lang. Baka naman pwedeng pakinggan nyo lang sandali siya. Alvin, tayo na. Ay nako, iba na talaga ang panahon. Dumadaming sira ang ulo. Huwag ka mag-alala. Hindi grabe ang sakit niya. Ako ba kausap mo? Yung tumor na makikita sa ate mo sa Canada, hindi malignant. Magiging okay pa siya. Kaya huwag ka mag-alala. Bakit, bossing? May sakit ba kapatid mo? Oo. Bukas o operahan siya sa Canada. Wala na nga nakatira doon, kundi yung maid at yung driver. At walang kapamilya umiistar doon sa bahay ni Mrs. Saavedra. Saan nga namin makukontak yung kamag-anak? Kina Mr. Mojica, pero hindi namin kayo pwedeng papasukin. Hindi yata niya kayo kilala eh. Teka. Baka naman pwedeng tawagan mo na siguro sila, hindi ba? Baka naman Sir, telepono yung mga yun. Eh hindi nga yata kayo kilala ni Mr. Mojica eh. Nakita mo siya. Kilala mo ang pumatay kay Mrs. Saavedra. Ano pinagsasabi mo dyan? Pinapasok mo siya dito. Pinadaan mo siya. Halika na, Sara. Kung marami kayong alam, bakit hindi kayo magpunta sa pulis? Nanggaling na kami doon. Napakatigas ng ulo mo. Hindi mo alam ang pinapasukan mo, Sarah. Bakit ka nakikialam? Hindi mo ba alam na malalaking tao yung binabangga mo? Auntie, gusto ko nang matapos to. Pinupuntahan nila ako. Humihingi sila ng tulong. Hindi sila matatahimik hanggat hindi ako gumagalaw. Sumpayang kakayahan mo. Tulad ng sumpa sa lola ko. Maliit ka pa lamay, pinipigilan ka na namin pero... Hindi ko ginusto to. Basta na lang to nangyayari sa akin, wala na akong magawa. Sa tingin niyo ba masaya ako sa mga nakikita at nararamdaman ko? Nakikita ko ang kamatayan ng mga tao. Ang kailangan lang ho namin ay makausap yung kamag-anak ng namatay. Para masabi kung anong gusto iparating. Hindi kaya ng konsyensya ko na makulong ang taong walang kasalanan. Malaya pa ang hayop na pumatay sa mga babae. Ikaw ang kamiting ng Lola that morning, di ba? She called me about 10 in the evening. Nasa bahay na ako noon natutulog dahil masama ang katawan ko. Pinagising pa niya nga ako sa maid eh. She never used to do that. Bakit raw bigla ang gusto niyang makipagkita sa inyo? Ang sabi niya, importante daw eh. Wala ba siyang ibang details na binigay? Meron daw dapat na i-discuss na importante. Yun lang sinabi niya. Did she mention anything about the Mohicas? Bakit? Last week, nakausap ko rin ang lola mo. Galit na galit siya sa uncle mo. And she did not tell you why? Umuutang na naman. Magkano na po ba ang utang ng mga Mohicas kay Ma'am Ellen? Ang alam ko, a little over 35 million eh. Ang akala ko ba ayusin mo to? Bakit umabot sa ganito? Kaya nga ginagawa ng paraan eh. Anong alam nung Mirna? May sinabi ba ang Tita Ellen sa kanya bago nangyari to? Kakausapin ko pa. Ting, anong magagawa ng pakikipag-usap? Do you know what's going... Mahimik ka na nga! Alam mo, kahit magsisigaw ka pa, kahit maghurementado ka, may magagawa pa ba yun? Hindi! Bakit nga ito nangyari? Bakit umabot sa ganito? Ako ang bahala! Ikaw bahala? Yan din ang sinabi mo sa akin nung araw eh. Look what happened! Look at the situation now! Akala mo pinlano ko to, ha? Ah, shit! Kung hindi ba naman saksakan ng swapang matandang yun, akala mo maabot ang lahat sa ganito? Sir, good afternoon po. May naghahanap po sa inyo. Alvi at Sara daw po ang pangalan. Asan? Ayun, sir. Oh.
Ikaw ba si Patrick Saavedra? Yes? Sarah? Why? What's wrong? Nasa panganib ka. Hindi mo alam, nasa panganib ka. Ano nakikita mo? Anong sinasabi sa'yo ni Ditas? Nakatingin lang siya sa akin. Malungkot. Kahit na parang may gusto siyang sabihin, hindi naman siya makapagsalita. Pero Pero ano? parang pinagdidiinan niyang hindi ang kanyang boyfriend ang pumatay sa kanila. Hindi rin ako naniniwala. Ano ba kasi ebidensya laban sa kanya? Yung katulong ng kapitbahay. Totoo naman yun. Pinapasok siya ni Ditas. Pero umalis din siya agad. Okay. Sige, Oh, sige. ha. Good luck na lang ha. Text na lang kita pagkagaling ko sa agency, ha? Sige, bye-bye. Ay, sandali nga pala. Bakit? Umalik lang siya sandali. May binigay siya kay Ditas. Anong binigay sa kanya? Oh, Para sa'yo nga pala. ano yan? Para hindi mo ako makalimutan. Ikaw talaga, sweet-sweet mo. Sige na. Sige. Umalis ka na. Bye-bye. Umalis siya pagkabigay niya ng candy. Hindi siya ang pumatay. Ano pang nakita mo? May dumating pang iba. At nagalit ang lola mo sa kanya. Anong nakikita mo, Sarah? Ano itsura niya? Meron siyang bag. Kinuha niya ang baston. Hindi ko makita ang mukha niya. Hindi ko makita. Teka, bakit may baston? Saan ang galing ang baston? Sa lola ko yan. Mula nagka-diferensya ang lola sa likuran, gumamit na siya ng baston. Ginamit ang baston pampatay sa kanya? Oo. Pinaghahampas muna siya bago siya binaril. O ano? Kinagat mo yung kwento ng mga manghuhula? Wala akong sinasabing ganyan. Ang nire-request ko lang sa inyo ay ituloy niyo yung investigasyon. Hindi porket nahuli na yung Roddy na yan at Ano bang akala mong ginagawa namin? Alam mo, masabuti pa kung tumutulong ka. Paano? Sino sa mga taong nakapaligid sa inyo ng lola mo ang pwedeng gumawa nito? Yung taong sobrang magtanim ng galit para patayin siya ng ganung kabrutal. Kung gusto mo talagang mahuli ang pumatay sa lola mo, bakit hindi natin i-trace lahat ng kalokohan ng pamilya mo? Sino bang makikinabang sa lahat ng pangyayaring to?
Sino bang hindi na kailangang magbayad ng utang? Kulang na lang ituro mo sila Tito Narding sa kasong ito. Sino bang naghahabol ng mana? Rico, wala silang makukuhang mana. Paano ba tayo nakakasigurong wala pa sa kanila kung ano man yung hinahabol nila? Okay ka lang? Oo naman. Sarah, Kailangan ko nang humingi ng tulong. Pare, saan ang opisina ni Miss Benaflor? Benaflor? Ayun siya. Yung chapter 2, tsaka na lang natin i-discuss. Sige, salamat. Good afternoon. Hi, ikaw si Patrick Saavedra? Yeah. Ako si Gracia. Ako ang tumawag sa'yo. Sarah, kamusta? Ikaw si Alvin? Oo. Anong ginagawa niyo rito? Sarah, huwag kang matakot Marami tayo, magtutulungan tayo. Halika na, doon na tayo sa loob. Ipapakilala kong iba pa nating kasama. Sumunod na kayo, ha? Tuloy lang kayo. Ay, nak. Salamat, doon ka muna, mag-uusap lang kami. Sarah, sila ang makakasama natin. Anong mangyayari? Ganito, Sarah. Pupunta tayo kung saan nangyari ang krimen. Pagkatapos, Hahanapin namin kung ano talagang nangyari. Iisa-isahin namin kung anong nangyari. Paano? Alvin, lahat kami dito may kanya-kanyang abilidad. Si Margot, nakakaramdam. Lahat na nangyayari pumapasok sa aking katawan. Ako ang nakakarinig. Wala akong nakikita pero naririnig ko ang lahat. At ako ang pinapasukan Pinapasukan ng ano? ng hindi matahimik na kaluluwa. Hindi ba delikado yung gagawin nyo? Lahat naman delikado eh. Kahit nga tumawid ka lang ng kalsada, delikado rin, di ba? At ako, anong gagawin ko? Kailangan ka namin dahil ikaw ang tulay. Sa'yo kami kakabit. Dahil kung wala ka, hindi kami makakapasok dahil ikaw ang aming tulay. Ikaw ang makakakita. Sarah, kailangan mo magtiwala sa amin. Kung gusto mong matahimik ang mga kaluluwang lumalapit sa'yo, kailangan gawin mo to. Handa na ba kayo? Sarah. Habang magkakasama tayo, aantabayanan tayo ng banal na espiritu. Kasama ng mga banal at dakilang kaluluwa. Nasasangga sa mga masasamang elemento na gustong pumasok sa ating sirkulo. Hindi tayo bibitiw sa kaisang isip at paniniwala na ang dakilang Panginoon ang susundan nating liwanag sa pagtawid sa dilim. At mula sa dilim, mahahanap natin ang liwanag na magbibigay ng katarungan at katahimikan sa mga kaluluwang humihingi ng ating tulong. Bumukas na ang pintuan patungo sa tulay. Dumating na siya. Oy!
Masaya siya. Pagkakilala na sila. Bakit para yatang hindi ka masayang makita ako? Asus! Nag-iinarte ka pa. Alika na nga, pumasok ka muna. Baka makita na naman tayo ni Mrs. eh. Hindi! Nasa kwarto pa siya. Halika na. Masayang-masaya sila. Hoy, hindi ako pwedeng magtagal ah. Oo naman, no. Magagalit yun pag nakita ka. Nagbibihis na ang kanyang ate. O basta sa linggo ah. Depende kapag dumating si Wilma. Teka, paano na yung lakad natin? Ikaw talaga, alam mo naman na hindi ako pwede mag-off habang di dumarating kasama namin sa bahay. O sige na nga, babay na, babay na. Mamaya makita ka pa dito. O, sige. Ka na. Bye! Naglakad na siya. Huminto siya. May naalala siya. Roddy, ano ka ba? Baka mamaya makita na tayo ni ma'am. Para sa'yo. Ano yan? Para di mo ko makalimutan. Sweet ba talaga? O sige, una na ako. Sige, bye-bye. Mwah. Anong nangyayari? Ang doorbell. Hindi siya takot. Ano ba? Ano ba? Akala niya bumalik ulit yung bisita. Ay, kilala niya. Kilala niya ang tao. Good morning po. Anong itsura niya? Pinagpapawisan siya. Humihingal siya. Hindi siya natakot. Nagtanong siya. Gising na ba ang amo mo? Kanina pa po gising. Pahingi naman ng tubig oh. Pinapasok niya. Sige po, pasok po. Dito na lang po tayo sa kusina dumaan. Sarado pa po kasi yung pintuan sa harapan eh. Ano itsura ng lalaki? Hindi ka nila naririnig. Nakatawid na sila. Wala na sila rito. Naglakad siya doon. Tuloy po kayo. Pasok po. Gusto niyo po ba magkape? Okay na ang tubig. Sige po, sir. Lumalapit siya. Lumalapit siya. May kinukuha siya sa kanyang bag. Diyos ko. Sir? Huwag kayong kakalas! Huwag kayong kakalas! Kinakaladkad niya. Kinakaladkad niya ang babae. Ang dugo! Ang dugo! Diyan. Diyan siya iniwan. Mayroon siyang nilalagay sa kanyang mga kamay. May dala siyang gloves. Puting gloves. Pinipilit niya buksan ang pinto. Magugulat siya. Sino yan? Titas? Titas? Pinipwersa niya ang pintuan. Tinutulak niya ito. Takot na takot ang matanda. Tumatakbo siya. Oh my God! Titas! Titas! Sumisigaw siya. Walang makarinig. Help! Help Takot me! na takot. Takot na takot. Tulungan mo ako, Titas! Pinipwersa niya yung bintana. Kinuha niya ang telepono.
hiya ka? Anong ginagawa mo dito? Bastos ka! Wala kang utang na loob. Bakit ka pumunta dito? Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tinulungan na kita. Nagtiwala ako sa'yo. Then you do this to me? You get out of here. Kung hindi, Sumisigaw siya. Galit na galit. Give me the documents! Give it to me now! mabulok ka sa bilangguan. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nakukulong. Ingrato ka. Diyos ko! Diyos sa Salve Maria! Tulungan niyo siya! Huwag kayong papasok! Huwag kayong makialam! Ang baril! Sarah! Sarah! Tama na, pwede ba? Bakit ganon? Hindi pa rin nakita yung mukha ng pumatay. Hindi pwedeng madaliin. Kung minsan, unti-unti itong dumarating. Ang mahalaga, naliwanagan natin kung ano talaga ang nangyari at kung paano nakapasok ang lalaki. Ano itsura ng pumatay sa mga nakita niyo? Malaki siyang tao, malakas. Galit na galit. Pero meron siyang kapansanan. Anong ibig mong sabihin? May masakit sa katawan niya. Hindi ko lang matukoy kung ano pero may sumasakit. At nandirito pa sila. Sino? Ang kaluluwa ng mga pinatay. Hindi pa sila nakakatawid. Nandito pa sila umaalyaligid. Bakit? Maraming rason kung bakit nangyayari yon. Kadalasan hindi nila matanggap na bigla silang nawala sa mundo natin. Na bigla nilang naiwan ang kanilang mahal o minamahal. O kaya... Ano? Humihingi sila ng tulong. Katarungan. Hindi sila matatahimik hanggat hindi nahuhuli yung pumatay sa kanila. Hello? Sarge. Kayo ng fingerprints yung mga nakuha? So ano ngayon ang gusto mong isagot ko sa tanong mo? Ako nagtatanong, wag mo ibalik sa akin. Tinatakot mo ba ako? What do these policemen know? Now they're trying to pin down the crime on your uncle because they supposedly found a couple of fingerprints. Big deal. At anong kinalaman dito na magaling mong abogado? Huwag niyo ibalik kay Rico. Kayo may problema, hindi siya. Hindi mo alam, Patrick. Hindi mo lang alam. Bakit nakuha ang mga fingerprints mo sa mga gamit ng lola? Nakausap na rin si Manang Mila. Ang sabi niya, pagdating nila ni Leo, wala pa ang mga pulis. Ikaw lang ang nasa kwarto ng lola. Doon kayo sa baba! Antayin yung mga pulis! Sir, ano po ba nangyari kay Ma? Sabi ko, doon kayo sa baba! Eh ano ngayon? Alam na yun ng mga pulis ah! Bakit hindi mo itanong doon sa investigador mong pulpul na nagdudunong-dunungan? Bakit hindi mo pinapasok si Leo at si Manang Mila sa kwarto? Bakit? May magagawa ba sila? Anong ginawa niya sa kwarto? Patay na ang lola mo nung dumating ako ron. Tinuwagan nga ako ng security dahil alam nilang Anong ginawa niyo sa kwarto ni Lola? Bakit di ka makasagot? Parehong-pareho ka nga ng lola mo. Sobrang duno.
Kahit ang totoo, ang tatanga ninyo. Kayo na buko. Ikaw ang tanga. If you were to ask me, if I felt any regret, any sadness about what happened to your grandmother, dediretsuhin kita. Wala. Kaya nga hindi na ako naginarting umiyak na makita kong bangkay niya eh. I felt nothing. Alam mo ba kung bakit, Patrick? Because she deserved what happened to her. Because all her life, she loved only you and her money. Para sa kanya, buong buhay niya para sa pera. Kaya ngayon ang kinamatay niya eh. Now tell me, yung bang pinagswapang niyang pera kayang ibalik ang buhay niya? Hindi. Nandun siya nabubulok sa ilalim. At ang pinakamamahal niyang pera, pinag-aagawan ngayon ng mga kasing swapang niyang kamag-anak. You will pay for this. Every day of your life, you will pay for what you did to her. Okay! Patrick! Alam mo, Patrick, pare-pareho lang tayong swapang. Ang pagkakaiba lang natin, nagmamalinis ka. Tinampot ang dalawa sa kamag-anak ng pinaslang na milyonarya at civic Leader na si Elenita Saavedra sa paghihinalang kasangkot ang mga ito sa dumal na krimen na naganap noong isang linggo. Napatunayan sa Bakit? Siya ba yung lalaking nakita mo? ng pinaslang na sina Hindi. At paano niyo naman nasabing may kinalaman kami sa krimen, ha? Ako pa ngang naunang nandun sa bahay nung nadiskubre ang nangyari sa kanya. Gaano po ba kalayo sa bahay ni Mrs. Saavedra ang tirahan ninyo? 3 minutes away. Yun. Sa kabilang kalye lang kami ng subdivision nakatira. Kaya po ba walang record ang mga gwardya ng anumang sasakyan na pumasok sa subdivision kahit saan mang gate ng umagang yon para pumunta kay Mrs. Saavedra? And what do you mean by that, ha? Na naglakad ako at pinatay ko ang madrasa ng asawa ko? Nagtatanong lang. At marahil, dahil sa dalas ng pagpunta-punta nyo doon, kilalang kilala na kayo ng mga katulong niya. Hindi ko pinatay si Tita Ellen. Maring sa mata ng tao, akala nila santa ang babaeng yan. Pero alam namin ang totoo tungkol sa pagkatao niyan, ang ugali niyan. Wala pa rin kami kinalaman sa pagkamatay niya, no? Honey, can we go? Hindi nga pwede yun eh. Ganito nga. Ano ba talaga? Wala Hindi mo sabihin ko sa'yo. Attorney, ayusin mo. Isa lang. Kaya. Oo, gagawin ko lahat ang gagawa ko. Huwag kayong maglala. Hindi mo ba harapin yung mga kamag-anak mo doon? Pero ito. Anong sasabihin ko sa kanila? Ako, kayo talagang mayayaman, oh. Hindi ko maintindihan ang takbo ng utak ninyo. Kayo itong gumugulong sa pera, nagpapatayan pa kayo para mas magpayaman pa. Alam mo yung tungkol sa kinuwento mo sa akin, yung ginawa niyong seremonyas kasama yung mga manghuhula. May isang mali sa sinabi ng babae. Yung si Ditas, yung katulong. Hindi siya natagpuan sa kusina. Nahanap siya doon sa sala, sa ilalim ng hagdan. Totoong pinalo siya sa ulo. Pero hindi yun ang kinamatay niya. Binaril siya sa noo. Kandado niyo na lang ho yung mga pintuan, ha? May babalikan ka pa ba ibang gamit ni ma'am? Ipakikita ko muna ito kay Mrs. Fabian. Tapos tatanong ko kung ano pa mga dokumentong kailangan. Yung ibang papeles po kasi pinakuha na ni attorney. Kailan? Nung kinabukasan, pagkamatay ni ma'am, ang sabi niya kasi kung sino-sino daw nagsusulputan dito dahil sa investigasyon. Anong mga papeles ang kinuha niya? Patrick, hindi ko alam yan.
Ma'am! Ah! Nay! Diyos ko! Nanay! Diyos ko! Ano pa? Ano pa ang gusto niyo sa akin? Di ba sinabi ko naman sa iyo yun? Nakukunin ko yung ibang papeles para ipakita kay Miss Fabian. Para malaman na natin kung ano pang magic ang pinaggagawa niyang uncle mo. Sorry, hindi ko lang naalala. Nasa kanya na yung mga papeles. Tanungin mo si Miss Fabian. Nagulat lang naman ako. Patrick, magkakampi tayo. Like what I've said before, she treated me like her own grandson. At hindi kayang bayaran ng pamilya kung laking utang na loob namin sa lola mo. Remember the time when my lola had a heart attack? Si Ma'am Ellen pa mismo nagtakbo sa kanya sa ospital. Di ba sa village din nakatira ang lola mo? Sa kabilang side lang. How is she? Better. Parating ang kinakamusta ni Ma'am Ellen eh. When was the last time you visited your lola? Bakit mo naman natanong? Wala lang, nakamusta lang. My lola's fine. Bakit ka pilay? Inaatake ako ng arthritis eh. Sakit na ng pamilya namin to. Magkamali ka lang ng kain, atakihin ka na ng arthritis. Sakit na nga ng ankles ko eh. Pati pa ako namamaga. Kaya di ako makapag-exercise. Don't worry, Patrick. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin napapakulong ang uncle mo. Sa ginawa niya sa lola mo. Excuse me. Hello? Patrick, sorry kung nakastorbo ko. Si Sarah gusto ko daw makausap eh. Oh, bakit? Anong problema? Importante daw. Meron lang ako appointment na hindi pwedeng i-cancel eh. Siguro mamaya, nandyan lang ba kayo sa shop? Oo, dito lang kami. O sige, daanan ko lang kayo o kaya tawagan ko kayo dyan. Sige. Meron palang gustong iparating si Sarah. Mag-iingat ka raw. Mag-iingat saan? Basta mag-iingat ka lang daw. Sige, thank you. I'll talk to you later. Sige. Saan mo naman nakilala yung babaeng yan, Patrick? At bakit ang laki ng sampalataya mo sa lahat ng pinapakaing idea sa'yo? Rico, maniwala ka man o hindi, malaki na naitulong ni Sarah. Na isa-isa niya ang lahat ng nangyari, mula sa simula hanggang sa pagkamatay ng lola. So alam niya na kung sinong pumatay? Marami na siyang impormasyon na naibigay at unti-unti niya nang nakikilala kung sinong pumatay kay lola. Unti-unti? Ano yan, by installment? Magkano naman ang hiningi sa'yo? Baka kaya ganun ang bigay ng information unti-unti dahil nanghihingi ng pera. Rico, walang hinihingi. At sabi pa niya sa akin, may sasabihin daw siya sa akin ipagtataka ko. Anong sinabi niya tungkol sa pumatay? Nakakilala raw. Naka-rubber shoes, naka-belt bag, naka-panjogging. Nagsuot ng rubber gloves na pumasok ng bahay. Bakit ka naman nila tinawagan? Isasabihin na importante. Mabuti pa samahan na kita.
Sarah? Meldy? Alvin? Good afternoon. Halika Patrick, maupo ka muna. Is there anything wrong? Okay, lahat ng mga nakalista dito na bagong dating. Hello? Is this Astral Data Systems Incorporated? Yes, can I help you? Andiyan ba si Sarah? Ay, kasi po, nahilo siya kanina. Pinagpapahinga lang po namin. Sino po sila? Pinatawag ako ni Patrick sa Vedra. Pwede bang makausap si Sarah? O, Alvin, para daw kay Sarah. Sino raw yan? Ewan ko. Pinatawag daw ni Patrick eh. Hello? Naka-record sa amin lahat ng inutang at in-advance ng mga mohika sa lola mo. Eh di ba nasa papeles ng bangko lahat yan? Yes, pero tingnan mo to. Ang ilan sa mga accounts ng lola mo. Merong transfer of funds na hindi naman nakalista sa pangalan ng mga mohika. I don't understand. Patrick, for the past 3 months, ang mga dollar accounts ng lola mo, hindi lamang dito kundi pati sa Hong Kong at San Francisco, inililipat ng ibang account. Alam ba ng lola tong mga to? Sinasabi sa akin ang lahat ng galaw ng kanyang pera. Patrick, hindi ginagalaw ng lola mo ang mga accounts na to. Oh, yung mga inventory sa atin, okay ba? Mr. Go, Oh, hindi ano? ako sigurado kung paano pumunta dyan eh. Paano ba? Patingin? Madali lang yan. Naglolo ko na naman tong bateryang to. Kailangan talaga sa jeep na to, sunugin eh. Kaya naubos pera ko sa pagpapagawa ng jeep na to. Meldy, sa'yo ba to? Ay, sir, hindi ho akin yan. Kay Alvin yan, naiwan niya. Sagutin mo nga yan. Naku, sir, baka naman hindi ko kilala yung tumatawag. Meldy, yung cellphone. Sige na nga. Hello? Is this Alvin Cell? Ay, oo. Naiwan niya kasi dito sa tindahan eh. Pero umalis na sila. Saan nagpunta? May usapan kasi kami na magkikita kasama si Sarah. Sino ba to? This is Patrick sa Avedra. Okay. Papunta na sila dyan. Saan? Di ba nagpatawag ka rito para makipagkita sa kanila? Wala akong pinapatawag. Sino tumawag? Hindi ko alam. Saan sila pumunta? Hindi ba sinabi ni Alvin? Hindi ko alam eh. Teka. Sir? Ano? Sir, saan po yung address na pinakita sa inyo ni Alvin? Dito daw makikipagkita si Patrick. Yun ang sabi niya. Bakit daw dito? O hindi ko alam. Magpatawag lang naman siya eh. Sino bang nakausap mo? Assistant daw niya. Alvin, walang pinapakilalang assistant sa atin si Patrick. Ay, hindi ko alam. Tayo naman ang unang tumawag sa kanya eh. Nag-confirm lang naman ng meeting. Alvin, Bakit? bumalik na tayo. Ha? Basta, Teka. Paano si Patrick? Inaantay niya tayo. Sarah, patating na si Patrick.
Ikaw ba yung tumawag sa amin? Please come with me. Pasensya na kayo. Medyo nag-iingat lang si Patrick. Ayaw niyang mamonitor tong meeting natin. Tara. Maraming naikwento sa akin si Patrick. Ako ang lawyer ng kanyang lola. Isa ako sa nag-alaga kay Mrs. Saavedra. Saan ba manggagaling si Patrick? Lapit lang. Baka medyo na traffic lang. Dito na lang tayo maghintay. Nakwento sa akin ni Patrick na may kakaiba ka raw talento. Totoo ba yun, Sarah? Na unti-unti mo raw nakikita kung sinong pumatay kay Tita Ellen. Di nakita mo na yung mukha ni Fernando Mojica. Di ba siya naman ang pumatay kay Tita Ellen? Malapit nang mabuko yan Nanding Mojica na yan. Niloko niya kasi yung matanda eh. Pagkalaki-laki ng utang. Tapos humingi pa ng pera. Nang hindi pumayag si Tita Ellen, nagalit. Swapang sa pera yung mag-asawang yan eh. Alvin, hindi na maganda ang kalagayan ko. Nahihilo na ako. Gusto mo maupo muna? Hindi, umuwi na tayo. Alvin! Ah! Good morning po, sir. Punta lang ako sa lola ko. Ay! Gising na ba si ma'am? Ay, pasok po kayo. Give me the documents! Nahulaan mo na rin ba kung paano ka mamamatay? Sarah, okay ka lang, Sarah? Si Patrick! Si Patrick! Tingnan mo si Patrick! Patrick! Patrick? Patrick, ayos ka lang? Sarah?
Sarah, bakit? Sarah? Pagdating ng umaga, taglay ay takot at nababahala. Dampi ng hangin sa aking mukha, tila may nagpaparamdam. Manik mata, ito ba'y katotohanan? Sumbawan ay nakapangyarihan. Manik mata, kakaiba nakikita. Dapat ko bang ipagwalang bahala? Balik mata. May bulong-bulong nagpapahiwatig, sa paligid may naglalakbay. Iyak ng tadhana, sumisigaw, humihingi ng katarungan. Manik mata, ito ba'y katotohanan? Sumbawan ay nakapangyarihan. Manik mata, kakaiba nakikita. Dapat ko bang ipagwalang bahala? Manik mata. Namamalig mata sa bawat isang mata. Kakaibang takot ang kanyang nadarama. Gusto mo niyang tumakbo, di niya magawa lumayo. Kahit saan ako mapunta, may sumusunod sa'yo. Ano ang dapat mong gawin? Dapat bang intindihin? Mga bagay na nakikita, halos di mo maatin. Nagkaroon sila ng sagot, di mo alam anong sagot. Humingi ba ng katarungan? Ito ba ang pakay sa'yo?